Okay, so pakinggan po natin yung explanation ni Bongo at i-debunk natin yung mga ibang sinasabi niya. Let's go, let's go, let's go. Nakailang buwan na tayo dito sa pagdidinig sa Senado. Ilang hearings na po. Lumalabas naman yung totoo, sino yung mga contractor. Okay. Yung talagang may-ari. Okay. Sila mismo yung may kontrata. Okay, pause natin dyan. Mga Lods, ako, ganito yung sasabihin ko sa inyo. Kung may ebidensya kayo, doon muna kasi malamang kayong mga buwaka kayo, aasarin nyo kay ikaw naman bataan ka ni Romualdez. O sige, simulan natin yung kritisismo natin kay Romualdez. Gusto ko, lakasan nyo yung ebidensya nyo kay Romualdez. I-pin down nyo ng totoo para makasuhan. Problema kasi, kayong mga DDS kayo, mga wala kayong mga utak. Naiintindihan nyo ba na lahat ng tao ay dadaan sa due process? Ibig sabihin, kung kakasuhan nyo ang isang tao, kailangan nyo ng ebidensya. Kuha? Halimbawa, si Saldico, maraming nagtuturo sa kanya, may paper trail na nagpo-point out sa kanya, maraming corroborating testimony from point A to point B na etong tao na to ay merong kapirahan na kinulimbat sa atin. So malamang sa malamang in a few months kakasuhan na yan. Kuha nyo. Pero ang punto rito, kailangan natin ng oras para magkaso. Hindi yan basta-basta na lang. Okay, so ito pa isa. Ibig kong sabihin, kaya inuna ko yan dalawang yan at ina-address kita, ikaw, lagi mo akong binabash eh. Alam ko naman, tama lang naman kayo na call out nyo lahat ng tao na involved sa korupsyon. Regardless kung DDS, regardless kung kakamping, regardless kung tropa ni Pangulong Marcos. Kuha, ngayon, syempre, ang Nico David, idol ko si Trillanes eh. Bagong paborito ko si Trillanes eh. Si Trillanes, matagal niya nang inupuan tong kaso na to. Kumbaga, matagal niyang niluto ito bago niya ihain. Anong iniiyak mo, Bongo? Sa mata ni Trillanes, ikaw ang mastermind. Ikaw ang bida. Hey! Pakinggan na natin. Okay na yun, ha? Okay na tayo, ha? Mano na tayo, ha? Let's go. Sila yung mismong kumikita. Okay. Sila yung contractor. Sila pa yung congressman. Okay. Sila yung habulin mo, Trillanes. Kasi ganito yan eh. Ang pagkakaso kasi, it's personal. Naalala niyo yung sabi ng matandang Duterte, guilt is personal. Meaning to say, syempre, magkakaso si Trillanes doon sa alam niya na may sala talaga. Doon sa sureball siya na siya, ito ay may kaso talaga. Kuha nyo, hindi ibig sabihin na ikaw ang kinakasuhan, ikaw ang sinisingle out. Huwag kang magturo. Kasi may oras din yung mga tao na yon. Malamang sa alamang ang magkakaso doon ibang tao. Hindi kailangan si Trillanes. Nakukuha mo, Bongo. Huwag mong ipilit kasi ikaw yung target nga eh. And meron naman siyang point. Tandaan nyo, kayong mga DDS kayo, yung build, panahon niya ni Duterte. 'Di ba? So ngayon, kung may anomalya sa build, sino yung titignan mo? Titignan mo ba yung 3 taon ni Marcos? Titignan mo ba yung contractor ni Marcos? Titignan mo ba si Romualdez? Siyempre hindi. Ang titignan mo kung sino ba yung administrasyon noong 2016. Ang problema lang, si Trillanes, yung ebidensya niya, matagal niya nang inupuan yan. Taon na ang nakakaraan. So, nung nawala na yung ombudsman na para kay Duterte, napalitan ng hindi para kay Duterte, doon niya sinampa. Hindi na pinatulog yung kaso, ginising na ang dragon. Okay? So, sasagot ka ngayon, Bongo. Kasi nga, truth be told, konektado ka naman kay Duterte. Kumbaga, sa mga humahalik sa puwet ni Duterte, ikaw yung nasa gitna. Ikaw yung taga-dila ng tiwa kasama Bet. Tama na. Ayaw kong bastos. Tuloy. Ayaw mo nga bulin dahil pinanser mo nga. Edi kasuhan mo. Di ba? May mga pinanser pala siya. Edi kasuhan mo din. Pwede kang magkaso. Kasi madaling mag-akusa. Yan ang pinakamadaling magagawa nyo dito sa internet. Akusahan nyo. Pero mahirap magpatunay.
si Trillanes, yun yung iba sa kanila ni Trillanes. Si Trillanes, bukod sa inaakusahan ka niya, kinasuhan ka pa, idol! Eh di mas mabigat yun, di ba? Kasi hindi lang siya nag-aakusa sa'yo. Kinasuhan ka pa. Ibig sabihin, all in. Kuha lahat. Kuha life, kuha liberty, kuha property. Hindi lang basta bintang. Kuha lahat, 'di ba? Kumbaga sa chess, ikaw puro ka check. Eto, papunta na ng checkmate. Okay? So kung nasurvive mo yung checkmate, congratulations sa'yo, papalakpakan kita. Pero hanggat hindi mo na de-defend yung mga akusasyon ni Trillanes, in my eyes, ikaw ang biggest loser, Mr. Bongo. The greatest loser, the greatest tagahalik sa puwet ni Duterte. Pero hanggat hindi mo na nahaharap yung mga akusasyon sa ni Trillanes na matagal niyang inupuan, na may paper trail naman, ikaw ang talo dito. Wala kang lusot dito. Ang tanging lusot mo lang siguro dun sa mga fan base mo. Pero ngayon, iiyak ka. Bukas luluhod ang mga tala at today is the day na luluhod ang tala sa harap natin. Yan ang gusto ko. O, tuloy. Tama yung sinabi ni Senator Bato. Oh, kakampi. Noon na may mga financier ka. Oh, ano naman? Baka nga yung ginamit mong pondong yon, nanggaling pa sa flood control. Oh, wow. Yan ang kailangan mong patunayan. Eh di patunayan mo na involved talaga si Trillanes sa flood control, pero ikaw, papatunayan niya sa korte. Ibig sabihin, as complainant, kasi yung complainant siya yung tetestigo doon na eto yung nakuha ko, nakalap ko. Ibig sabihin, hindi lang basta nag-file yun. Kasi mahirap pa ako as complainant, masasabi ko sa inyo yan. Talagang inuupuan ko yung mga hearing doon kahit di ako kailangan kong hindi umattend. Umuupo talaga ako. Bakit? Kasi iniingatan ko yung kaso Ganon din yung gagawin ni Trillanes, malamang sa malamang. This man can't stop, sabi nga nila. Kasi ang tagal niyang inintay ito di ba? So kung may akusasyon ka, kung meron kang flood control issue sa kanya, isampa mo yan, idol. Hindi pwedeng puro bintang tayo. Tapos na tayo sa EJK moments ngayon, idol. Nasa ano na tayo ngayon? Nasa due process era na tayo. You will be heard. Bakit mapapakinggan namin yung iyong excuse dito? Mapapakinggan namin kung bakit hindi conflict of interest yung iyong mga yung kamag-anakan, kung bakit hindi yun conflict of interest sa'yo while ikaw ay nakadikit sa tiwa ni Duterte nung panahon niya. We shall see. Bilog ang mundo. Weather lang. And today is the day na ikaw ay pananagutin, Bongo. I'm sorry. The Mr. Malasakit is going to be masakit for today. Let's go. Yung pag-iimbestiga mo noon kay dating Pangulong Duterte, maaaring galing pa yun sa flood control. Huwag kang magmalinis dito. Oo nga, di kasuhan mo. Huwag mong ilihis ang totoong issue. Hindi nga liniliis yan. Tandaan nyo, sistematikong problema ang korupsyon dito sa Pilipinas. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 5. Marami yan, okay? Unfortunately for you, isa ka sa merong ebidensya ang isang Sonny Trillanes. And sagutin mo na lang. Ganun lang yun I mean, of course, nako, Diyos ko, yung sa Rappler pa lang para sa akin, GG na yun Pero of course, I would like to hear your excuse. I would like to hear your side of the story dito. Ganun dapat tayo, patas lang tayo. Miski hindi natin gusto yung tao, hindi ko gusto yan si Bongo, I need to hear his side of the story. Di ba? Bakit? Kasi nga, tandaan natin, yung rights niya is still withstanding. Meron pa rin. Tuloy. Dito lang tayo sa katotohanan. Seek the truth, not the script, not the playbook. Nasa na yung mga dapat kasuhan sa issue ng flood control? Nasa na? Ikaw nga yun. Hindi lang tandaan nyo, hindi lang naman ito about sa flood control. The bigger issue is corruption. Gets? Hindi lang basta yan sa isang flood ghost project. Hindi lang yan isa sa isang substandard na proyekto, sa isang road na pangit, sa isang sa mga diskaya. It does not stop there. It's a systematic
problem that needs to be addressed one step at a time. This is just one step of many steps na kailangan nating gawin para sugpuin itong issue ng corruption na to. O, ibalik natin kay Romualdez kasi yan yung ibabato niya sa akin eh. Ikasuhan niyo si Romualdez din. Maghanap kayo ng Sonny Trillanes nyo. Maghanap kayo ng Sonny Trillanes nyo na aatake kay Romualdez ng matindi. Hanapin nyo lahat ng butas na pwede nyong ibutas sa kanya tapos kasuhan nyo. Ako unang magre-report pag nagawa nyo yon. Tandaan nyo, si Romualdez humarap sa ICI yan. Okay? So kung ano man yung magiging desisyon ng ICI, irerespetuhin ko yon. Babanatan ko din si Romualdez. Kung meron talagang nakita, wala pa naman eh. So sino yung pinaka second best na pwede nating idikit kay Bongo? Si Saldico, di ba? Ang ganda. Dalawang letter parehas yung yung apelyido. Kaso nagtatago na yung isa, 'di ba? Flight is an indication of guilt, sabi nga nila. So lumipad na yung isa, di kakabahan ka talaga. Pero etong si Bongo naman, dati pa tong issue na to, inupuan lang to ni Trillanes ng matagal na panahon at sa tamang panahon, ikaw ang may mananagot. Okay, yun lang naman po yung sa akin for today. Papizza ka pag nasa dahig ka na, gege mga lods.